Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay August 23, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Reformation. Ano ba ang Reformation? And yung scripture po natin ngayong araw is Acts chapter 17 verse 11, and yung sabi po dito sa ating concept na Reformation is the Reformation was a movement rooted in the recovery of biblical truth during the 16th century. Reformation, while it emphasized God's grace and authority of Scripture, and it was far more than a debate about salvation. The Reformation shaped a rich theological vision marked by high view of Scripture, covenantal thinking, unity in core confessions, Scripture, reverent worship and the Lordship of Christ over all life. It influenced how we understand God, the church, the world, and our purpose. Embracing the Reformation means being grounded in the gospel, growing in grace, and seeking to glorify God in all things. And yung sabi po dito sa ating scripture na Acts chapter 17 verse 11, now the barren Jews were of more noble character than those in Thessalonica. From they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if what Paul said was true. Sa Tagalog po, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyat araw-araw ang mga kasalutan kung tunay ang mga bagay na ito. And yung teaching number 1 po natin, sabi po dito, Reformation is about the return to the Bible. Sabi po dito na yung Reformation, ito po yung uri na tayo po ay ibig sabihin is tayo po ay babalik sa Bible, sa movement na tayo po ay babalik sa God grace ng ating Panginoon and dun sa authority ng scripture na tayo po ay far more debate na tayo ay magiging ligtas. And teaching number 2, Reformation is about the gospel of grace. Sabi po dito na yung Reformation po, ito rin po ay ibig sabihin na tayo ay makakatanggap ng gospel grace ng ating Panginoong Diyos. Na ito daw nga po ay about seeking the glorifying God in all things. And sabi din po dito na yung Reformation is about Lordship of Christ. Sabi naman po dito na yung Reformation is Lordship of Christ. Makikita natin na pag nin-embrace natin yung Reformation, makikita natin kung paano yung being grounded sa gospel and mag-grow sa grace and magsisik tayo sa lahat ng bagay sa ating Panginoong Diyos. And application number 1, seek the original source, the Bible. Sabi po dito na apply po natin sa life natin or sa sarili natin na tayo po ay laging hanapin natin sa life natin yung scripture, yung Bible, dahil nga po kahit magbasa lang po tayo nito sa isang scripture sa isang araw, ganyan po. Lagi po natin isik sa sarili natin yung original source na yung Bible. And application number 2, share the gospel of God's grace. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, sa life natin, na lagi po natin i-share yung natatanggap natin na grace sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, surrender all under the Lordship of Christ. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na lahat ng problema natin or kung ano-ano sa life natin, lagi po natin isabi or surrender sa ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.